Sa tayong lahat, I praise my Father for always taking good care of us. He will never leave us nor forsake us because we are His children. We are His treasure. And I thank my Jesus, my Savior, my Redeemer, the Lamb of God, for giving His life on the cross, for us to be saved, for us to know our Father, for us to receive our inheritance as children of the Holy God. And I thank the Holy Spirit for all the gifts, for all the fruits, for all the blessings. And He's guiding us, always reminding us to follow Jesus' path, because Jesus is the way, the truth, and the life. And we can only go to our Father through Jesus Christ. No one else but Jesus. Last time, Iska, we read, Iska, Exodus chapter 8, Exodus chapter 9, and Exodus chapter 10. So dito sa 7, 8, 9, 10, yung mga plagues that the Egyptians experienced because Pharaoh was stubborn. So ano yung first plague? The water became blood. No? Nagkaroon ng red tide sa river, Nile River. And then, dahil sa nagkaroon ng red tide sa Nile River, namatay ang mga fish. Yung mga animals namatay din kasi wala silang mainom na drinking water. Dahil ang river, di ba, pwedeng inumin yung tubig doon. Doon sila nagkukuha ng tubig. And then, yung second plague, dahil sa naging red or nagkaroon ng red tide, yung river, nagkaroon ng algae blossoms. Yung mga palaka nagtalunan from the river to the Egyptian houses. So nagkalat ang mga palaka. After nun, namatay na ang mga palaka dahil nag-pray si Moses kay Almighty Father dahil nag-promise si Pharaoh. So namatay ang mga palaka. Kahit natutulog sila, palaka silang katabi. Talunan sa kanila habang kumakain. So tinanggal ni Almighty Father ang frog. Namatay ang mga frog. Heaps of frog, no? Ibig sabihin marami, parang kumpul-kumpul na mga palaka ang patay. Nagkaroon naman ng lice or gnats. Kasi yung mga palaka, moist yon, yung kanilang mga skin ba tawag doon? Moist sila. Ngayon nagkaroon ng lice or gnats. Yung mga gnats, nag-thrive sila sa damp or moist places. Dahil nga yung mga palaka, medyo basa-basa sila. And then, nung nabulok na yung palaka, langaw naman. Dahil nga yung mga inuod, langaw. Dumami ang mga langaw. Ang ginawa naman ng mga magician ni Pharaoh, gusto rin nilang padami ang langaw. Ginagaya nila, ay nagpadala ng nuts, kaya rin natin, magpadami rin ng nuts tayo. Hindi nag-iisip, no, yung mga magicians ni Pharaoh. And then after that, nagkaroon ng palaka, no? And then nagkaroon ng langaw or bangaw. Ngayon naman, na-disease naman or nagkasakit ang livestock ng mga Egyptians. Pero yung livestock ng mga Israelites or the children of the Almighty Father, walang nasaktan ng mga livestock sa kanila. So, intact pa rin yung mga donkeys ng mga Israelites. Pero yung mga Egyptians, donkey nila, cattle, sheep, and goats, camel, apektado, no? Nagkaroon sila ng sakit. So ito,
ah, naghihirap na yung time na to ang mga Egyptians kasi walang tubig. Tapos mabaho ang paligid, tapos wala ng pagkain, no? Pero matigas pa rin ang ulo ni Pharaoh. Ngayon, si Almighty Father nagpadala na naman ng boils or pigsa. So, yung mga Egyptians, puro pigsain sa buong katawan. Ang sakit ng pigsa. And then after that, no? Yung seventh plague naman, hail. So magkakaroon ng thunder and lightning. Tapos tinamaan ng lightning yung mga forests or yung mga puno. So may mga nasira na mga puno. And then yung hail, yun yung matigas na yelo galing sa clouds dahil umulan ng yelo na malalaki, tipak-tipak. Pati mga tao at mga animals namatay pag tinamaan sila ng hail. And then, yung mga hindi na sira na mga pananim na mga wheat, kasi yung barley ang nasira, yung mga wheat naman, kinain naman ng locusts. That's the 8th plague. And then, the 9th plague naman, darkness. No? 3 days of darkness. Pero sa lugar ng mga Israelites, meron silang liwanag doon. 3 days na hindi na kumilos ang mga Egyptians, no? So hirap na hirap sila. And then yung ika-10th plague, sabay ka-10th plague. Death of the firstborn. Ito na yung Exodus chapter 11 na hindi pa natin nababasa, Iska. Ha? So yung 8 ay locust, 9 yung darkness, the 10th, yung mga firstborn ay mamamatay. Firstborn ng mga Egyptians or yung mga bahay na walang blood sa kanilang doorposts. So basahin na natin Exodus chapter 11. And the Lord said to Moses, I will bring one more plague on Pharaoh and on Egypt. Afterward, he will let you go from here. When he lets you go, he will surely drive you out of here altogether. Sure na to. So, si Almighty Father na nagsabi, isang pestilence lang ang papadala ko kay Pharaoh tsaka sa Egypt at tsak na papakawalan na niya kayo. Sabi ni Almighty Father, speak now in the hearing of the people, and let every man ask from his neighbor, and every woman from her neighbor, articles of silver and articles of gold. So, inutusan ni Almighty Father, sabihin mo sa mga Israelites, pumunta sila sa kanilang mga neighbor na kapitbahay ng mga Egyptians. Humingi sila ng articles of silver and gold. Bakit? Bakit inutusan? To plunder the Egyptians. Nakalagay dito sa... At saka ang kulang kasi ang bayad na ibinibigay ng mga Egyptians sa mga Israelites. So it's time for them to get yung kanilang mga yung kabayaran ng kanilang napagtrabahuan, no? So ito na yung kabayaran, plunder, and every man from his neighbor and every woman from her neighbor, articles of silver and articles of gold. Kasi nagpe-pray ang mga Israelites. Nakalagay ito sa Mark chapter 4 verse 25. Therefore, I say to you, whatever things you ask, when you pray, believe that you receive them, and you will have them. At saka dito sa Matthew chapter 13, verse 12, for whoever has, to him more will be given, and he will have abundance, but whoever does not have, even what he has will be taken away from him. Ito yung ibig sabihin nito, na
i-plunder mo yung neighbor mo ng mga Egyptians. Kasi dito sa Matthew chapter 13 verse 12, kung sino ang meron, mas madadagdagan pa siya ng blessings. Anong ibig sabihin nito? Di ba napag-usapan na natin, Iska? Na kung nasa sayo si Almighty Father, mas marami pang blessings ikaw na matatanggap. Ngayon, kung wala sa iyo si Almighty Father, wala sa iyo si Jesus Christ, kung ano man ang meron ka, pati yon tatanggalin. Kung inaik ng kaluluwa mo, na masaya ka rito sa lupa, pero wala sa iyo si Almighty Father. Sa pag namatay ka, yung happiness mo, tatanggalin yon. Kanino ibibigay yung happiness? Sa mga followers of the Almighty Father, ang inheritance ng mga children of God. Yun ang ibig sabihin nito. Kaya, plunder nila ang mga Egyptians. So, kahit na nandito tayo sa Book of Exodus, Iska, mababasa rin natin sa New Testament. Kaya magkadugtong, hindi pwedeng ihiwalay mo, hindi, wag na natin basahin ng Old Testament, tapos na yan, nasa New Testament. Para makita natin yung comparison, makikita nyo na magkapareho. No? May kapareho. Yung plano ni Almighty Father at nung dumating si Jesus, pareho. Walang pagkakaiba. Kasi iba gusto lang New Testament lang tayo, New Testament. Pero, paano mo mababasa, maiintindihan ang New Testament kung hindi mo i-check yung Old Testament? Kaya nga sabi ni Almighty Father, kung naliligaw ka ng way, go back to the old path. No? Nabasa natin, di ba? Go back to the old path. Ano ba yung old path? Old path? Book of Genesis, basahin mo uli. Pag naliligaw ka, paano ba create ang mundo? Sino ba ang nag-create ng mundo? Ano ba ang itsura ng mundo? No? Kasi maraming mga tao ang naliligaw. Kahit pa sabihin sila ay Christian. Sumakay ako ng Grab car. Christian yung nagda-drive. Tapos nag-share siya, no? Marami siyang sinasabi. Agree naman ako sa kanya. Tapos sinasabi ko, alam mo na a third of the people, the total population of the whole world since the world began, yun ang mga masasave. A third, one-third. So hindi niya alam. Kahit na Christian siya, hindi niya alam. Nagulat pa siya na may Bible ako sa cellphone ko. Kasi sabi ko sa kanya, ang Bible, yung ibang tao, hawak-hawak ang Bible para ipakita. Bible, may hawak ako Bible. Pero, hindi naman isinasa puso kung ano yung nasa Bible. Ang importante, kung ano yung nasa Bible, isa puso mo kahit hindi mo dala-dala yung Bible, nasa cellphone. Same lang din yun. Word of the Almighty Father pa rin yun. Walang pagkakaiba kasing iba. Hindi, may Bible ako. Mas mabait ako sa'yo. Mas okay ako sa'yo. Hindi ganun. Wala sa ganun. Hindi na susukat. Sa pagdadala mo ng Bible, pinapakita mo sa tao. May Bible ako. Ito, makapa ng Bible ko. Ang dami kong linya rin. O nililinyahan mo. Kabisado mo ba? Naintindihan mo ba? Maraming mga taong ganun. Ang importante, hingi tayo ng guidance kay Almighty Father through the power of the Holy Spirit para maintindihan natin ang Bible. Hindi lang basa ng basa, hindi naman naiintindihan. No? Ask the Lord's help. Kaya nga itong Book of Exodus, konektado ito kay Jesus. Lahat, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, 1 Kings and 2 Kings, all throughout the Old Testament, nandito si Jesus. Laging may nababanggit na si Jesus. Hindi nakikita ng mga tao. Nung binanggit ka ngayon sa Grab driver, alam mo ba na na-meet ni Abraham si Jesus? Parang nagkaroon siya ng cognitive dissonance. Hindi niya natahimik na siya. Hindi na siya makapagsalita. Tapos sabi ko sa kanya, ang mga angels wala namang wings eh.
Sinabi ko sa kanya, walang wings ang angels. Walang nakalagay sa Bible na wings ang angels. Ang may wings, seraphim, cherubim, or the four living creatures. Christian siya, hindi niya alam. Naguluhan siya, natahimik siya. Tapos tinanong niya ako, nagtuturo ba kayo ng Bible? Hindi, nagbabasa ako ng Bible. Nagbabasa ako ng Bible. I read the Bible. Sabi ko sa kanya, natahimik siya. Hindi na siya nagsalita. Gusto ko sana makipag-usap. Wala akong makausap. Wala akong makausap ng ano. Ba't ganon? So ito nga, no? Balik tayo dito na they plundered the Egyptians. Kasi kung anong meron sila, hindi sila follower ni Almighty Father, hindi sila anak ni Almighty Father. Whatever they have, they will be taken away from them. No, ito yon. Verse 3 of Exodus chapter 11. And the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man Moses was great in the land of Egypt. So, before, si Moses, low self-esteem siya. But, nung nagsasalita na siya, nag-work na siya para kay Almighty Father, nirespeto na siya ng mga tao. Not because Moses was great, but because the Holy God is amazing and wonderful. Nadamay si Moses. Kaya, moreover, the man Moses was great in the land of Egypt. Nadamay siya sa greatness ni Almighty Father. In the sight of Pharaoh's servants, and in the sight of the people. Dahil, di ba kahit nga asawa niya, hindi siya nire-respeto? Si Moses. Hindi siya nire-respeto ng asawa niya. Nakakalungkot, di ba? Pero, mahal ni Almighty Father si Moses. Hindi ni Almighty Father tinitingnan kung ano ang itsura mo or ano ang estado mo sa lipunan, kung respeto ka ba. Walang ganon kay Almighty Father. Dahil siya mismo, si Almighty Father mismo, ang gagawa ng way. Verse 4, then Moses said, thus says the Lord, about midnight, I will go out in the midst of Egypt. Sabi ni Moses sa mga tao, and all the firstborn in the land of Egypt shall die. Mamamatay lahat ng mga firstborn. Bakit firstborn lang? Firstborn, importante yon dahil sila ang nag-i-inherit ng land or ng kingdom. Di ba ang mga kings ngayon, pag ang isang king, meron siyang anak na lalaki, yung pinakapanganay na lalaki, yun na nagiging king, di ba? And then, pag nagkaroon naman ng anak, yung lalaki na naging king, yung anak na naman niya na firstborn, yun na naman na magiging king. Kaya importante ang firstborn. Ngayon, baka sabihin niyo, paano ako? Hindi ako panganay. Hindi ba ako mahal ni Almighty Father? Kasi hindi ako panganay. Mahal tayo ni Almighty Father. Bakit? Kasi lahat tayo, sa paningin niya, we are firstborn. Lahat tayo, mahal niya. He created us in His image and likeness. Symbolize lang dito yung firstborn, no? Na importante ang firstborn. Gaya ni Esau at saka ni Jacob, di ba? Ibinenta ni Esau ang kanyang pagkapanganay kay Jacob for a measly meal. Kaya galit si Almighty Father kay Esau. Even to the firstborn of the female servant who is behind the handmill. So lahat ng panganay, no? From Pharaoh up to the lowest servant, female servant, lahat ng mga firstborn mamamatay. Who is behind the handmill, and all the firstborn of the animals, and not only people, but also, not only the Egyptians, but also the animals. Lahat ng mga panganay kasi ng mga animals, maganda yung lahi nun. Kasi yung nutrients ng
nanay napunta sa firstborn. Kaya importante yung firstborn, no? Pero kung titignan natin sa mga prophets ni Almighty Father, hindi naman firstborn si Abraham. Ha? Si Isaac, firstborn ba siya? Mas nauna sa kanya si Ishmael. And then, si Jacob, ang firstborn ay si Esau, pero ibinenta ni Esau ang kanyang birthright. No? Itong si Moses, hindi naman siya firstborn, pero pinili siya ni Almighty Father to work for Him. Kahit na mas matanda si Aaron, hindi si Aaron ang pinili ni Almighty Father, si Moses, ang third na anak. Si Moses na utal-utal, no? Na, bulol. Verse 6, Then there shall be a great cry throughout all the land of Egypt, such as was not like it before, nor shall be like it again. Hindi na mangyayari. In the past, walang nangyaring ganon. And in the future, hindi na mangyayari. Naiiyak ang land of Egypt na maraming mamamatay na mga firstborn. Once lang nangyari yon nung inutos ni Almighty Father, nung nagsabi si Almighty Father na to free the Israelites. Verse 7, But against none of the children of Israel shall a dog move its tongue. No? Nabanggit na naman ang dog. Pero sa mga anak ng Israel, anak ni Almighty Father, kahit ang aso hindi makakapagsalita ng masama against sa mga children of Israel. Walang mangyayaring masama, no? Kasi ang dog symbolizes impurity and uncleanness. Up to now, no? Pero ang mga tao, mas mahal nila ang aso kaysa mahal nila ang tao. Pero hindi nila nakikita, nagbabasa ba sila ng Bible na mas mahal ni Almighty Father ang tao kaysa sa mga aso? Hindi nila nakikita. Bakit? Hindi sila nagbabasa ng Bible? But against none of the children of Israel shall a dog move its tongue against man or beast, that you may know that the Lord does make a difference between the Egyptians and the Israel. So pinapakita nito na may pagkakaiba ang mga Egyptians at ang Israel, dahil yung Egyptians paparusahan ni Almighty Father, yung Israel iingatan ni Almighty Father. Ngayon, anong ang epekto sa atin nito ngayon? Ano ang ibig sabihin? Tayo na nagmamahal kay Almighty Father, tayo ng mga anak niya, iingatan niya tayo, at yung mga tao hindi nagtitiwala sa Kanya, sila ay mapaparusahan. So pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi lang ito nang nangyayari, ay ganito, hindi. I-apply mo sa buhay natin sa ngayon, kahit na nasa Old Testament siya, dahil applicable pa rin. Kaya importante ang Old Testament and the New Testament, importante. Verse 8, And all these your servants shall come down to me and bow down to me, saying, Get out, and all the people who follow you. After that I will go out. And then he went out from Pharaoh in great anger. But the Lord said to Moses, Pharaoh will not heed you, so that my wonders may be multiplied in the land of Egypt. Hindi ka papakinggan ni Pharaoh. Kung ano man na sinabi mo kay Pharaoh, wala, baliwala yun. Kasi hindi, nang sa ganon, sabi ni Almighty Father, may pakita niya ang kanyang wonders, ang kanyang miracles, ang kanyang greatness. Not just in the land of Egypt, dahil ang Egypt sinisymbolizes ang mundo na ito ng makasalanan, but buong mundo, tayo, ngayon, naiintindihan natin, yun yung Father natin, He is wonderful, He is amazing, He is powerful. So, yung land of Egypt sinisimbolize ay mundo na to, no? Hindi lang ito yung land of Egypt, literal, kundi Egypt symbolizes the whole earth.
Dahil ang mundo natin, makasalanan. Dahil lagi tayong gumagawa ng kasalanan, kadumihan. Walang tigil ang pag-iisip natin ng kasamaan sa kapwa-tao natin. Verse 10, so Moses and Aaron did all these wonders before Pharaoh, and the Lord hardened Pharaoh's heart, and he did not let the children of Israel go out of his land. So dito tayo sa Exodus chapter 12. Dito tayo sa Exodus chapter 12. And now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt. Damay lang si Aaron, hindi mo talaga siya dapat kasama dahil nga medyo bulol si Moses, mabagal magsalita, utal-utal. Nadamay na si Aaron, kasama na siya, spokesperson ni Moses. Now the Lord spoke to Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, this month shall be your beginning of months. So before, walang tawag sa month. Ang month, galing sa word na moon. Kaya nga merong high tide, tsaka low tide, no? Doon nakabase. Ngayon, naiba ngayon ang pangalan ng mga months. At saka iba din yung dates or day kung kaya nagkakaroon ng high tide tsaka ng low tide. Pero itong original kay Almighty Father galing, no? This month shall be your beginning of months. It shall be the first month of the year to you. First month of the year. So, hindi ito January. Dahil yung January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, galing lang yon sa mga Roman Empire, no? Kasi gusto nila maging powerful empire. Kaya yung Roman Empire nasa Book of Daniel, punta naman tayo sa Book of Daniel, sila yung empire na sinasabi doon na pang-tatlong tetrarch, no? Sila yung empire na wicked. Okay? Marami silang binago, yung Roman Empire. Marami silang mga tinwist na mga paniniwala. At hindi sila naka-base sa Bible, yung Roman Empire. At kaya nga ang pangalan ng months ay January, February, galing yun sa word na si Janus, yung kanilang mga mythology, no? Roman mythology. Okay? Kali kay Janus, sino ba si Feb? Si Mars, kaya March. Si April, sino ba si April? Doon galing yun, no? Sa kanilang Greek mythology. At saka hindi January ang first month. Ang first month ay ang nakabase sa Jew. Kung ano yung Abib yata yun, Abib. First month. Nisan. Na bumabagsak sa March or April. Sa ngayon, March or April. Iniba lang kasi ng Roman Empire, okay? This month shall be your beginning of months. It shall be the first month of the year to you. Speak to all the congregation of Israel, saying, on the 10th month of the 10th of this month, Nisan 10, no? Nisan and then 10 days. 10. On the 10th of this month, every man shall take for himself a lamb according to the house of his father, a lamb for a household. Ang lamb symbolize ay si Jesus. And if the household is too small for the lamb, let him and his neighbor next to his house take it. According to the number of persons, according to each man's needs, you shall make your count for the lamb. Kumuha kayo ng lamb.
isang household, isang lamb. Pero kung masyadong maliit yung household, butas malaki yung lamb, i-share niyo yung lamb sa inyong mga kapitbahay, no? Na kasya lang sa inyo, kasyang-kasya sa inyo. According to each man's need, you shall make your count for the lamb, yung kaya nyo lang ubusin. Sa bawat bahay ng time na yon, meron silang lamb or nakisama sila sa isang family na may lamb kung maliit lang yung family. Verse 5 of Exodus chapter 12, your lamb shall be without blemish. O, si Jesus to. Si Jesus without blemish. Perfect. Si Jesus. A male of the first year means innocent. No? Innocent, walang kasalanan, walang bahid na imperfections. Kasi may mga lamb noon na mga pilay, may mga bulag na lamb or may mga peklat na lamb. Hindi pwede yung gano'n na lamb na male ang kukunin nila. Dapat perfect. You may take it from the sheep or from the goats. Ngayon yung mga lambs, minsan nakahalo sila sa sheep, minsan nakahalo sila sa goats. Sabi ni Almighty Father, pwede mo silang kunin. Kung nakahalo sila sa sheep, lahat sila, o doon mo kunin. Pero kung nakahalo sila sa goat, kunin mo rin. No? Pwede rin yon. Anong ibig sabihin nun? Sheep or goat. May mga lamb na kasama ang goats. May mga sheep na kasama ang lambs. So, pareho, pwede yon. Okay? Basta, lamb na perfect. Nire-require tayo ni Almighty Father na maging perfect. But, we must admit, we are not yet perfect. But because of Jesus Christ, we will be perfect like Jesus. Gumaganda ang paningin natin. Gumaganda ang paningin ni Almighty Father sa atin. Kung nasa sa heart natin, si Jesus. You may take it from the sheep or from the goats. No, you shall keep it until the 14th day, yung lamb of the same month. Then the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it at twilight. Yung lamb, papatayin. Kailan papatayin? Twilight. Yung perfect na lamb, ha? Si Jesus Christ, He died on the cross. Diba? He died on the cross. Kailan siya namatay? Anong time siya namatay? 3 p.m. Paggabi na nun. No? Paggabi na nun. Nakalagay ito sa John chapter 19 verse 31 and John chapter 19 verse 38 to 42. Therefore, because it was the preparation day that the body should not remain on the cross on the Sabbath, for that Sabbath was a high day, the Jews asked Pilate that their legs might be broken and that they might be taken away. After this, Joseph of Arimathea asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate gave him permission. So he came and took the body of Jesus. Pag sinabing preparation day, gabi na to, twilight na to no? Kaya si Jesus ibinabana sa cross dahil He died on the cross. Pag sinabing preparation day, twilight na to, pag gabi na to dahil kinabukasan ay mag-celebrate na ng Sabbath day. Tsaka dito sa Luke chapter 23 verse 53 to 54. Then he took it down, wrapped it in linen, and laid it in a tomb that was hewn out of the rock, where no one had ever lain before. The day was also the preparation, and the Sabbath drew near. No? So anong araw ito na Jesus was crucified on the cross? Friday. Kasi kinabukasan, that's Sabbath day. Sa ang totoong inalat ni day ni ang totoong day na inalat ni Almighty Father ay Sabbath day, hindi Sunday. Bakit lang naging Sunday? It's because of the Roman Empire nga. Gusto nga nilang maging powerful empire. Kaya ginawa nilang Sunday
Dahil they worship the sun or araw. S-U-N. Kaya ginawa lang Sunday ang 7th day. Pero ang totoo, ang 7th day ay Sabbath day. No? Kaya nga, babalik na naman tayo sa Book of Daniel, yung binabanggit doon na vision ay yung Roman Empire. No? After ng Roman Empire, meron pang mas darating na mas wicked pa sa Roman Empire. Hindi pa dumarating ngayon, or although malapit na siya, pero hindi pa natin na-experience, pero nagbabadya na siya. Nagbabadya na siya, no? Nagpaparamdam na siya. So, balik ngayon tayo ulit dito, ha? Nakikita ba ninyo na kahit na nagbabasa tayo sa Book of Exodus, napupunta tayo sa Book of Daniel, napupunta tayo sa New Testament, dahil nga, konektado. Hindi nagkataon to. Talagang gito ang ginawa ni Almighty Father to commemorate the Passover para si Jesus Christ. Magkasalo, naiintindihan ba ninyo na ibig sabihin ng Passover, masasave tayo. Si Jesus nag-save sa atin. Yung Passover, sinave yung mga Israelites from the wicked Pharaoh. Ngayon tayo, dahil sa si Jesus ay dumating na save tayo from the wickedness of this world. So, yung lamb papatayin sa twilight. Ngayon si Jesus, sa 9th hour siya, no? He gave up his breath or his spirit. Matthew chapter 27 verse 46, about the 9th hour, Jesus cried out with loud voice saying, Eli, Eli, lama sabachthani, that is, my God, why have you forsaken me? So, yun know, yung twilight, ha? Paggabi na nun, di ba? Pag 3 o'clock, na siya, magdidilim na siya, mabilis na ang pagdilim. Verse 7, they shall take some of the blood and put it on the doorposts and on the lintel of the houses where they eat. Yung blood ng lamb. Ngayon tayo, yung blood ni Jesus, yun ang nagsisave sa atin or magsisave sa atin from the bondage of sin and shame. Yung blood ni Jesus. Konektado, di ba? Walang discrepancy. Ang galing ni Almighty Father. Hindi lang nakikita ng mga tao. Hindi ko alam kung bakit. Hindi na nakikita. Yung pag kino-compare, ba't hindi nila nakikita? Hindi ba sila nagpa-pray kay Almighty Father? Para maintindihan ng Bible. Verse 8, then they shall eat the flesh on that night, roasted in fire with unleavened bread, and with bitter herbs they shall eat it. Unleavened bread, bread of life, with bitter herbs. Ano naman yung bitter herbs na yun? Di ba si Jesus? Matthew chapter 27 verse 34, they gave him a sour wine mingled with gall to eat. Bitter yon. But when he had tasted it, he would not drink. Tingnan nyo, may bitter herbs na iluluto or kasama sa pagkain yung lamb. Ngayon, si Jesus Christ, pinainom siya, di ba, ng bitter sour wine na may halong gall. Alam natin yung gall, di ba? Apdo yun. Mapait yun. So, nakikita na naman natin yung pagkakapareho. Verse 9, do not eat it raw, wag hiulaw, nor boiled at all with water, wag pakuluan, but
roasted in fire. Its head with its legs and its entrails, buo. Ha? Buong i-roast, parang lechon. Hindi pa kukuluan, hindi nilaga, hindi hilaw. Roasted in fire. Bakit roasted in fire? Its head with its legs and its entrails, malinis. Di ba si Jesus Christ, nung nasa fiery furnace si Shadrach, Meshach, and Abednego, nandun si Jesus Christ, no? Para siyang nasusunog, pero hindi naman sila nasusunog, pero nasa fire sila. At saka si Jesus din, kaya may fire dito, roasted with fire yung lamb. Kasi nga, si Jesus Christ, ibinigay sa kanya ng cherubim yung fire, no? Sa mga verse yun, yung binigay ng seraphim, yung fire, because si Jesus, yung man clothed in linen with an inkhorn, ibinigay sa kanya yung fire, which means power and dominion and authority in heaven and on earth, no? So na kay Jesus yung fire. Ngayon, itong lamb na to, iro-roasted in fire, kasi dapat maging malinis, or malinis dapat yung lamb. Okay? With its head and its legs and its entrails, pati yung kaloob-looban, yung mga intestines, yung loob ng buong i-roast sa fire. Verse 10, you shall let none of it remain until morning. Hindi dapat may matira na pagkain sa umaga. And what remains of it until morning, you shall burn it with fire. Burn with fire, no? Kung may matitira man kayo na pagkain, hindi nyo dapat itabi. Anong gagawin? Sunugin. Burn with fire. Burn with fire means cleansing. Dapat malinis. And thus you shall eat it with a belt on your waist, your sandals on your feet, and your staff in your hand. So you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. Kaya Passover, magpapas si Almighty Father sa mga pinto. Ustusan niya yung kanyang angel para hindi mapatay ang mga Israelites dahil merong blood sa kanilang doorpost at saka sa kanilang lintel, no? Kaya Passover ang tawag. Ngayon, bakit kailangang naka-belt sila sa waist? With a belt on your waist, sandals on your feet, and staff in your hand. Ngayon, kung i-apply natin ito sa buhay natin, dapat with a belt on our waist. Ano yon? Be strong and steadfast. Dahil tayo ay anak ng Diyos. Nasa sa puso natin si Jesus Christ. Sandals on your feet. Ibig sabihin, walk uprightly. And your staff in your hand. Ano ba yung staff in your hand? Yung staff ginagawang pang protekta at pang guide sa mga sheep. So anong ibig sabihin nito? May staff in our hand. I-share natin ang salita ng Diyos sa mga tao. Spread God's words. So hindi lang kung ano ang mababasa mo dito sa Bible, yun lang to. May ibig sabihin lahat si Almighty Father sa lahat ng mga binabanggit niya. Dahil si Almighty Father full of wisdom and knowledge. Hindi lang kung ano yung nakikita mo, yun lang yun. May ibig sabihin yun. Sometimes hindi lang natin naiintindihan. But we must have faith in our Father. There are times hindi natin maintindihan si Almighty Father. May tanong tayo sa buhay natin. Lahat tayo. Pero magtiwala tayo sa tatay natin. Magtiwala tayo kay Jesus Christ. Walang pinabayaan si Almighty Father ng mga anak niya. Lahat iniingatan niya.
Verse 12, for I will pass through the land of Egypt on that night, and I will strike all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, tao tsaka hayop, ha? And against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. So kung ano man yung mga false gods dyan, or kung ano man yung mga foreign gods dyan, baliwala yun, dahil ang totoong Diyos, si Almighty Father. At si Jesus Christ, He is also God like our Father, dahil binigay ni Almighty Father kay Jesus Christ ang lahat-lahat. Dahil si Jesus Christ, mahal na mahal niya si Almighty Father, sinunod niya lahat ang gusto ni Almighty Father. At susundin ni Jesus lahat pa ang mga pag-utos ni Almighty Father gaya nasa Book of Revelation. At si Jesus ang magja-judge sa mga tao. Si Jesus Christ ang may Book of Life. So yung mga pastor ninyo, yung mga religious leader ninyo, may Book of Life ba sila? Wala. Anong meron sila? Yung book na pang lista ng mga tithes ninyo, nagbigay ba kayo ng pera? O yan ang book ng mga pastor, ng mga religious leader ninyo. Pero ang book ni Jesus Christ, Book of Life, doon nakasulat ang name natin kung tayo ay follower ni Jesus o hindi. Siya nagsusulat ng names natin. Ngayon kung hindi ka maniniwala kay Jesus, wala yung name mo sa Book of Life. Baliwala yung mga sinasabi niyong mga leader ninyo, ng mga apostle ninyo, baliwala yun. Hindi sila magja-judge ng mundo, ng mga tao. Wala sila sa Bible. Kapantay lang natin, no? Pantay-pantay tayo sa paningin ng Almighty Father. Lahat tayo anak niya. Lahat tayo ginawa niya. Lahat tayo gawa sa alikabok. Kaya walang magsasabi na hindi, mas angat sa akin yung tao na yun kasi yun ang pinaka-leader. Mas angat sa atin yung tao na yun kasi yun hindi, si Jesus Christ. Dahil yung mga tao ng mga leader niya nabulok yun. Sabi, hindi nabulok yun kasi may formalin kaya hindi nabulok. Hindi, or you mummified your leader. Ginawa niyong mummy, you know? Kung hindi niya na-mummified yun, hindi nabulok din yun na si Jesus hindi siya nabulok. After 3 days, he rose again. So dito tayo sa verse 13, ano? Naguguluhan ba kayo? Iska, naguguluhan ka ba? Hindi ako naguguluhan. Hindi ako naguguluhan. So si Almighty Father, i-judge niya yung mga tao sa Egypt. Verse 30, now the blood shall be a sign for you, yung blood, no? Sa ngayon, blood ni Jesus. On the houses where you are, and when I see the blood, I will pass over you. Kaya nga tinawag na Passover. Pag nakita yung blood, o may blood to, hindi natin to gagalawin tong bahay na to kasi tong bahay na to, ito yung nagtitiwala kay Almighty Father, hindi natin gagalawin yan. Ngayon, tayo, yung blood ni Jesus Christ nasa sa atin, ipapass over tayo, hindi tayo masasaktan or maija-judge or maitatapon sa fiery furnace or sa eternal damnation. Bakit? Kasi nasa sa atin ang blood ni Jesus Christ. And the plague shall not be on you to destroy you when I strike the land of Egypt. Okay? So pag nasa sa atin si Jesus Christ, hindi tayo madidestroy. Ang magdedestroy lang, yung mga tao na hindi nagtitiwala kay Almighty Father at kay Jesus. Dahil ang land of Egypt, ulitin ko, symbolizes the unbelievers. Verse 14, so this day shall be to you a memorial. And you shall keep it as a feast to the Lord. Lagi niyong aalalahanin ito. Bakit sinabi ni Almighty Father na laging aalalahanin? Dahil nga, konektado ito kay Jesus. Maintindihan ng mga tao na ito ay konektado kay Jesus, kaya dapat alalahanin. Para, nasa ganoon, pag dumating si Jesus, maalala ninyo ay yung Passover.
Yun yung blood ni Jesus, no? Tumutulog yung tiyan ko. Nagugutom ko. Yung blood ni Jesus, kaya nga sabi ni Almighty Father, you shall keep it as a feast to the Lord throughout your generations. Kasi nga, darating si Jesus. Kaya nga, throughout your generations, alalahanin ninyo ha, remember ninyo ha, alalahanin ninyo ha, taon-taon yan, i-remember nyo lagi. Bakit? Kasi nga, parating si Jesus para ma-remember na yung lamb, si Jesus, yung blood ni Jesus na makapag-save sa mga tao. Kaya sinasabi ni Almighty Father na memorial, a feast to the Lord. You shall keep it as a feast by an everlasting ordinance. Dahil si Jesus Christ, He is everlasting. Verse 15, 7 days you shall eat unleavened bread. Symbolizes the unleavened bread, si Jesus. Okay, bread of life. On the first day, you shall remove leaven from your houses. Ano ba yung leaven? Yung leaven, yun yung kamag-anak ng mga fungi at mga molds at mga fungus at mga mushrooms. Magkakamag-anak sila. Hindi sila plants, hindi sila animals, pero tumutubo sila at pag may mga nabubulok na bagay na kadumihan, yung mga nagkakaroon ng molds, ibig sabihin nun madumi ang lugar. Pag may molds ang lugar, madumi. Pag may amag, madumi. Hindi pwede kainin, no? Yun ang leaven. Ngayon, buhay kasi yun kahit na hindi siya plants or animals kasi siya ay isang fungus or molds. Magkakamag-anak yun, yeast yan, magkakamag-anak sila. For whoever eats leavened bread from the first day until the seventh day, that person shall be cut off from Israel, papatayin. Ang kumain ng leavened bread or ng maduming tinapay. Pag leavened bread, nakaalsa, no? Yung mga tinapay natin ngayon may nakaalsa. Bakit nakaalsa? Di ba butas, yung tinapay na nakaalsa, may mga butas-butas yun parang, kaya butas-butas yun kasi parang may air, may mga bubbles. Kaya pag naluto, umaalsa, nagkakaroon ng mga butas-butas yung tinapay. Yun yung humihinga yung molds or yung yeast, kaya umaalsa. Ngayon, yung leavened bread, hindi siya maalsa, naka-flat lang siya. Kasi wala siyang yeast. Hindi siya nagpo-produce ng or nagsasabog ng spores. No? Nakakaintindi mo sinasabi ko. Verse 16, on the first day, there shall be a holy convocation. And on the seventh day, there shall be a holy convocation for you. No manner of work shall be done on them, but that which everyone must eat, that only may be prepared by you. Holy convocation yun, sa unang araw. At saka sa ikahuling araw, sa seventh day, holy convocation. Hindi dapat magtrabaho, but that which everyone must eat, that only may be prepared by you, na kayo mismo nag-prepare. So you shall observe the feast of unleavened bread, for the same day I will have brought you, or I will have brought your armies or hosts out of the land of Egypt. Therefore you shall observe this day throughout your generations as an everlasting ordinance. So Passover, at saka Feast of the Unleavened Bread. Laging i-remember si Jesus yon, the bread of life. Diba sabi ko, sino man ang kakain ng aking flesh and blood, hindi mamamatay, no? Sabi ni Jesus, whoever drinks of this, ano nga ba yan? Eats of this, isang verse nga yan, yung kabisado. John chapter 6 verse 51, I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life
of the world. So, ibig sabihin, ibibigay niya yung kanyang buhay para tayo ay mabuhay. Si Jesus Christ, ibibigay niya yung kanyang flesh, mamamatay siya, nang sa ganon, tayo ay mabuhay. Meron man tayong kaibigan ganon. Wala tayong ganon kaibigan. Na para mabuhay tayo, yung kaibigan natin, isa-sacrifice niya yung kanyang sarili. Walang ganon. Si Jesus Christ lang. Faithful and true. Loyal. Our real friend, si Jesus. Tunay na nagmamahal sa atin. Kaya bang gawin sa iyo ng kaibigan mo yon na hindi ako na lang, i-sacrifice ko ang buhay ko para mabuhay kayong lahat. Walang ganon. Sa movie lang yan. Sa totoong buhay, hindi. Kaya, traidoran, no? Siya may kasalanan siya. O, traidoran. Ha? Yun ang totoong buhay, traidoran. Pero si Jesus Christ, hindi siya ganon. So you shall observe the feast of unleavened bread, for on this same day I will have brought your armies or hosts out of the land of Egypt. Therefore you shall observe this day throughout your generations as an everlasting ordinance. In the first month, on the 14th day of the month at evening, you shall eat unleavened bread until the 21st day of the month at evening. 14th day, so 7 plus 7 is 14. The 7 plus 7 plus 7 is 21, no? 21st day of the month at evening naman. For 7 days, no leaven shall be found in your houses, since whoever eats what is leavened, that same person shall be cut off from the congregation of Israel, whether he is a stranger or a native of the land. Kasi, kaya sinasabi mo stranger, meron na rin kasi nung time na yon na kahit hindi sila Israelites, naging asawa nila or naging family na rin sila, no? Nakahalubilo na sila sa mga Israelites. Verse 20, you shall eat nothing leavened. In all your dwellings, you shall eat unleavened bread. Huwag kayong kakain ng leavened. Kasi nga, yung mga leavened bread, meron yung yeast. May molds yon. May fungus yon. Kaya nga, di ba, pag may mga nagkakasakit ng yeast infection, huwag kang kakain ng mga matatamis, ganun. Kasi nga, it's, carbohydrates, di ba? Pag may mga yeast infection ka, doon nagta-thrive, no? Yung infection. In all your dwellings you shall eat unleavened bread. Verse 21. Then Moses called for all elders of Israel and said to them, pick out and take lambs for yourselves according to your families and kill the Passover lamb. So nirelay na ni Moses sa mga tao yung instruction ni Almighty Father. And you shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two doorposts. Lintel, ito yung ibabaw ng pinto, and then doorposts, no? So nakaganon, no? Lagyan ng blood yung doorposts, pati yung lintel, no? With the blood that is in the basin, and none of you shall go out of the door of his house until morning. Walang lalabas. Take a bunch of hyssop. Alam natin yung hyssop, ezovir, acyclovir. Ito ay antibacterial, no, or antibiotic na gamot na up to now ginagamit or iniinom ng mga taong may sakit sa sexually transmitted disease. At matapang na bakterya ang pinapatay ng hyssop. Ngayon, itong hyssop na to, nabanggit din ito nung binigay kay Jesus. Saan na ba yun?
nung nauhaw si Jesus. Okay? So yung mga bagay na binabanggit sa Passover, tsaka sa Feast of the Unleavened Bread, binabanggit din kay Jesus yung mga items na ginagamit, no? Dito sa John chapter 19, verse 29. Now a vessel full of sour wine was sitting there, and they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it to his mouth. Hyssop din ang ginamit kay Jesus. Kaya nga, hindi nagkataon na ito lang ang kay Jesus, magkaiba sila. Hindi, pareho. No? Gumamit ng hyssop sa Passover meal, at saka dun sa Passover, gumamit ng hyssop na lalagay sa doorpost. Gito rin si Jesus, hyssop din ang ginamit, ang pinaggamitan, nilagyan ng sponge ng sour wine, inilagay sa hyssop. Hyssop branch yun, tapos may mga dahon-dahon yun, no? Kaya lahat ng nandito sa Exodus, binabanggit dito si Jesus. Patungkol to kay Jesus. Hindi nakikita ng mga tao. For the Lord will pass through to strike the Egyptians, and when he sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door and will not allow the destroyer to come into your houses to strike you. No? Verse 24, and you shall observe this thing as an ordinance for you and your sons forever. Lagi nyo ring aalalahanin. It will come to pass when you come to the land which the Lord will give you, just as He promised, yung promise ni Almighty Father, pag nakarating na kayo sa land na binigyan niya, that you shall keep this service. Lagi nyo aalalahanin. Bakit sinasabing laging aalalahanin? Dahil lang para to commemorate? No. Para makita nila si Jesus. Pero hindi nila nakikita si Jesus eh. Para ma-identify nila si Jesus. Pero hindi ma-identify nila eh. Kaya nga sabi ni Almighty Father, lagi niyong alalahanin. Para lang sa ganun, makikita niyo si Jesus yon. Hindi nila makita ng mga tao na sinisimbolize ng Passover at saka ng unleavened bread, si Jesus, hindi makita ng mga tao. Kaya nga sabi ni Jesus, diba, seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Lahat makikita mo kung hahanapin mo si Almighty Father. Lahat makikita mo. Walang sinisikreto si Almighty Father sa atin. Hindi lang makita ng mga tao. Dahil sa iba sila tumitingin. Sa iba sila nakafocus. Verse 26, and it shall be when your children say to you, what do you mean by this service? That you shall say, it is the Passover sacrifice of the Lord who passed over the houses of the children of Israel in Egypt, when he struck the Egyptians and delivered their households. So the people bowed their heads in worship. Para nang sa ganun, maalala ng mga bata, no? And it shall be when your children say to you. Kaya nga, to commemorate yearly. Bakit may ganito? Bakit may ganito? Para ngayon, yung mga bata ngayon, pag dumating na si Jesus, maalala nila, kapareho to ng Passover si Jesus Yung unleavened bread, kapareho ni Jesus. Pero hindi makita ng mga Jews. Bakit hindi nila makita? Kasi nga sa iba sila nakafocus. Verse 27 at 28 na pala. Then the children of Israel went away and did so, just as the Lord had commanded Moses and Aaron, so they did. Verse 29, and it came to pass at midnight,
that the Lord struck all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne, to the firstborn of the captive who was in the dungeon, and all the firstborn of livestock. Kahit yung mga Egyptians na nasa kulungan, yung mga panganay nila namatay din. Si Pharaoh, yung panganay niya namatay din. Lahat ng may mga panganay, namatay sila. Lalaki. Verse 30, so Pharaoh rose in the night, he, all his servants, and all the Egyptians. So nagising sila, no? Dahil nga, lahat, bigla na lang nangyari, no? So, bawat bahay mayroong patay. And there was a great cry in Egypt. For there was not a house where there was not one dead. Kasi, halimbawa, yung isang lalaki, wala naman siyang panganay na anak na lalaki. Pero siya, panganay siya. So, siya na yon. Kahit na tatay siya. Okay? Or kahit na lolo siya, kung panganay siya, siya para siya na yon. Ngayon, kung may baby naman na bagong panganak, o yun din. Kung panganay lalaki, yun din, patay din yun. Kasi, yung doorpost nila at saka lintel nila, walang blood ng lamb na nakalagay. Ngayon tayo, masisave tayo kung nasa sa atin si Jesus Christ because the blood of Jesus is precious. Dahil sa blood ni Jesus na save tayo. Verse 31, then he called for Moses and Aaron by night. So nagkagulo na, no? So itong si Pharaoh, tinawag niya si Moses at si Aaron. And said, rise, go out from among my people, both you and the children of Israel, and go, serve the Lord as you have said. Sige, gawin nyo na ang gusto nyo gawin, umalis na kayo. Lahat, dali nyo na ang gusto nyo na rin, lumayas na kayo dito sa... Ayaw ko na kayo makita. Also, take your flocks and your herds. Diba dati sabi ni Pharaoh, huwag yung dali nyo mga flocks nyo tsaka mga herds nyo, ha? And ngayon, sige, dali nyo na lahat, as you have said, and be gone and bless me also. Kasi nga, nagigrieve sila dito. No? Yung mga Egyptians. And the Egyptians urged the people that they might send them out of the land in haste, for they said, we shall all be dead. Lumayas na kayo, mamamatay kaming lahat dito. Sabi ng mga Egyptians sa mga Israelites. So the people took their dough before it was leavened, having their kneading bowls bound up in their clothes on their shoulders. Now the children of Israel had done according to the word of Moses, and they had asked from the Egyptians articles of silver, articles of gold, and clothing. Verse 36, and the Lord had given the people favor in the sight of the Egyptians, so that they granted them what they requested. No? So, kamay ni Almighty Father ang nag-direct sa mga Egyptians na, sige, bigyan nyo ng mga articles of gold and silver yung mga anak ko, no? Si Almighty Father lahat yun. Thus they plundered the Egyptians. Verse 37. Then the children of Israel journeyed from Ramesses to Succoth, about 600,000 men on foot, besides children. Imagine from 70 people na mga Israelite na nagpunta sa Egypt, dumami sila ng 600,000 men on foot, hindi pa kasama yung mga children na sa bilang. Sumobrang dami sila. Kasi ba naman, 430 years ba sila sa Egypt? A mixed multitude went up with them also, and flocks and herds, and a great deal of livestock. Mixed multitude. Minsan, or may time na may sumama rin ng mga Egyptians sa kanila. Okay? Dahil, hindi natin alam, baka may napangasawa na Egyptian, yung iba doon, no? Saka nagkaroon sila ng anak. So, kasama na rin yun. A mixed multitude. Halo-halo na. And they baked unleavened cakes of the dough, which they had brought out of Egypt, for it was not leavened, because they were driven out of Egypt and could not wait, nor had they prepared provisions for themselves. Wala silang baon. Kaya, on the way, nagbe-bake sila.
Siyempre, mabagal ang lakad nila. Di ba pag ikaw mag-isa ka lang pupunta sa isang lugar, mabilis lang ang lakad mo. Pero pag madami kang abay, marami kayong kasama, ang bagal-tagal nating maglakad Di ba ganun pag marami kayo? Parang nag-aantayan pa. O ano, may problema pa ba? O, antayin niyo ako, sandali lang. O, bumabagal ang biyahe, no? Pero pag mag-isa ka lang, mabilis lang dahil ikaw, dala mo lang sarili mo. So, mabagal sila magbiyahe. Now, the length of the stays or sojourn of the children of Israel who lived in Egypt was 430 years. No? 430 years. Gaya ng sinabi ni Almighty Father kay Abraham. Na 400 natitira ang mga descendants ni Abraham magiging slaves. Binanggit ni Almighty Father kay Abraham yan. 400 years. Ngayon, nakalagay ito 430 years. Kasi nga, yung remaining 30 years, nung time na to, buhay pa si Joseph. Kaya, yung 30 years na yon, maayos pa yung buhay ng mga Israelites. Pero nung nawala na si Joseph, nakalimutan na ng mga tao si Joseph, yung Pharaoh, hindi niya kilala si Joseph, doon na nagsimula yung pagmamaltrato sa mga Israelites. Verse 41, and it came to pass at the end of the 430 years on that very same day. Tingnan mo ang galing ng Almighty Father, same day pero after 430 years. On that very same day, it came to pass that all the armies of the Lord went out from the land of Egypt. May binabanggit na armies of the Lord dito. Sino yung armies of the Lord? The Israelites, the children of God. They are the armies of the Lord. Ngayon tayo, we are the armies of the Lord. We are the hosts of the Almighty Father. Kasi armies also means hosts. Kaya yung mga anak ni Almighty Father, army rin tayong matatawag. Verse 42, it is a night of solemn observance to the Lord for bringing them out of the land of Egypt. Ang tagal nila nagstay sa Egypt, no? 430 years. Si Almighty Father nag-save sa kanila. Ngayon, may Passover meal sila, may blood ng lamb. Ngayon, tayo, masasave din tayo. Nandito tayo sa land of Egypt, itong mundo na to, because of the blood of Jesus, makakarating tayo sa promised land. This is that night of the Lord, a solemn observance for all the children of Israel throughout their generations. Kaya ngayon, pag sinasabing Israel, hindi lang yung country na Israel, na literal na Israel, kundi kasama tayo. Kasi ibig sabihin kasi ng Israel, man who struggled with God and with man and prevailed. So tayo nakakapag-experience tayo ng sufferings and trials and tribulations dito sa mundo na inaalaw ni Almighty Father. And then magpe-prevail tayo, yung mga tao rin nagiging pasakit sa buhay natin. And then nagpe-prevail tayo because of Jesus Christ. Kaya matatawag din tayong Israelites. Kaya dapat i-check din natin yung meaning ng words, ng mga names. Kasi importante, hindi lang inilalagay ito para lang may pangalan. May ibig sabihin. Lahat kay Almighty Father. Hindi ko lang alam kung may nakakaintindi sa akin, pero is ka naintindihan mo yung sarili mo. Naintindihan mo sarili ko. Verse 43, and the Lord said to Moses and Aaron, this is the ordinance of the Passover. No foreigner shall eat it. Walang tagalabas ang pwedeng kumain ng Passover. Pero, kung magkakaroon siya ng change of heart, gusto niyang makisama or sumali, pwede na siyang kumain, no? But every man's a servant who is bought for money, when you have circumcised him, pag nalinis na siya, circumcise sa ngayon, hindi lang literal na circumcision sa ngayon, circumcision of the heart, no? Mag-change of heart tayo, magtitiwala tayo kay Jesus.
When you have circumcised him, then he may eat it. Pwede na siyang makipартake sa ordinance of the Passover. Hindi lang to literal na circumcision. No? May mga tao na kahit na circumcised, masisave sila. Kasi ang importante is the circumcision of the heart. Nakalagay sa book of Romans ba yun? Hindi ko bisado. Circumcision of the heart. Romans chapter 2 verse 25 to 27. That's the circumcision of the heart. Maging malinis yung heart natin. Magde-decide tayo kasi we have free will. So, nagbabasa tayo sa Exodus, pupunta tayo sa New Testament. A sojourner and a hired servant shall not eat it. Yung hired servant, dahil sa hindi naman siya talaga servant, kundi hired lang siya, hindi siya pwedeng kumain. In one house it shall be eaten. You shall not carry any of the flesh outside the house, nor shall you break one of its bones. Tingnan nyo? Hindi nyo pwede siyang kainin sa labas ng bahay, at hindi nyo rin dapat baliin ang buto. Ngayon si Jesus, tingnan natin hindi na break yung buto ni Jesus kasi yung two thieves na kasama ni Jesus that was crucified on the cross, binali yung buto nila. Si Jesus hindi. Kaya nga si Jesus ito ha? For these things were done that the scripture should be fulfilled, not one of his bones shall be broken. Kaya nga yung lamb na niluluto nila or pinagsasaluhan nila, hindi nila dapat baliin ang buto. Okay? Kasi nga symbolic yung ginagawa nung time ni Moses. At saka nakalagay dito sa Psalm chapter 34 verse 20. He guards all his bones, not one of them is broken. No? Kaya nga dito sa Exodus chapter 12 verse 46, nor shall you break one of its bones. Si Jesus kasi sinisimbolize ng lamb na sineselebrate dapat nila or commemorate everlasting memorial or ordinance. Verse 47, all the congregation of Israel shall keep it. Lahat ng Israel or lahat ng tao. And when a stranger dwells with you, pag may isang tao na hindi naman taga inyo, pero tumira na sa inyo and wants to keep the Passover to the Lord, gusto niya makipag-partake or makisali sa Passover, let all his males be circumcised. Dapat yung heart, sa ngayon, i-apply natin to sa ngayon, nakalagay ito. Let all his males be circumcised, and then let him come and near and keep it, and they shall be as native of the land, for no uncircumcised person shall eat it. Ngayon, para mag-partake tayo kay Jesus Christ, dapat we are, circumcision of the heart tayo. No? Maayos dapat tayo nalalapit kay Almighty Father, kay Jesus Christ. Dapat magtitiwala tayo, having faith in Jesus Christ. Malinis, yun ang circumcision. Malinis dapat ang puso natin. Paano magiging malinis ang puso natin? Si Jesus Christ, siya naglilinis ng puso natin by His precious blood. Pag nasa sa atin si Jesus Christ, magiging maganda ang tingin sa atin ng tatay natin. Verse 29, one law shall be for the native born and for the stranger who dwells among you. Magiging iisa na, hindi na magkaiba.
isang law na lang, yung Gentiles and Hebrews, si Ohola at si Oliba, no? Kung natatandaan natin, kung natatandaan mo isang natatandaan ko, si Ohola at si Oliba, native born, stranger, who dwells among you, magiging iisa na sila, okay? To celebrate the Passover, dapat circumcised ang heart. Thus all the children of Israel did, as the Lord commanded Moses and Aaron, so they did. And it came to pass on that very same day that the Lord brought the children of Israel out of the land of Egypt according to their armies. Dahil nasa sa atin na si Jesus Christ, nagta-travel na tayo ngayon. Dito na sa desert, dito na tayo sa desert. Hanggang ngayon nagta-travel pa rin tayo. Hindi pa tayo nakakapunta sa ating promised land na bigay sa atin ni Almighty Father. Yung mga tayo na nandito pa sa mundo, hindi pa tayo nakakapunta. Hindi pa natin makukuha ang ating inheritance, ang ating reward, ang land flowing with milk and honey. Dahil marami pang inaantay. No? Yung mga nasa heaven na mga kamag-anak natin o kakilala natin, hindi pa nila nakukuha ang kanilang inheritance. Tayo, nandito pa rin tayo sa mundo na to, darating ang oras, makakasama natin ang ating mga kamag-anak or kakilala na nagtitiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father sa Holy Spirit. At kung meron pang iniintay, hindi pa rin natin makukuha ang ating inheritance dahil lahat tayo, firstborn, sabay-sabay natin makukuha ang ating inheritance. Dahil sabay-sabay tayong ginawa ni Almighty Father. Ulitin ko, by batch lang tayo dumarating sa mundo na to. Gaya ni Daniel, sabi kay Daniel, ano ka lang dyan, relax ka lang dyan, Daniel, antayin mo yung mga kapatid mo na para makuha ang iyong inheritance, no? Nakalagay sa Book of Daniel. Anong verse nga yun? Sarili ko lang kausap ko. sarili ko lang ang nanonood nito. Ako lang nangintindi. Pag gano'n. Ito sabi kay Daniel, chapter 12, verse 13. But you, go your way till the end, for you shall rest. And you will arise to your inheritance at the end of the days. Kailan yung end of the days? So, si Daniel ngayon, isang example na to, si Daniel ngayon, nandun na siya sa heaven. Kasama na niya si Almighty Father and all the heavenly hosts. Kasama niya si Jesus Christ. Pero hindi pa niya nakukuha ang inheritance. Kasi nga, sabay-sabay tayo. Inaantay tayo. Dahil dito sa mundo, by batch tayo pinapanganak. Pero lahat tayo magkakapatid. Yung nanay mo, kapatid mo siya. Yung tatay mo, kapatid mo siya. Pinsan mo, kapatid mo siya. Lahat tayo magkakapatid. Iba-iba lang, ginamit lang ang katawan mo para may panganak yung mga anak mo. Pero yung anak mo, kapatid mo rin siya. Kasi nga, sa mata ni Almighty Father, anak niya tayo lahat. Firstborn tayong lahat. If we trust in Jesus Christ, if we believe Him, and if we are faithful to our Father, para tayo magiging faithful kay Almighty Father, susunod natin ang tatay natin. Ang sabi ng tatay natin, ni Almighty Father, He is my son, believe Him, do what He says. Sabi ni Almighty Father. Sa John 3:16, lagi tayong aalalahanin. Kung sino man na magtitiwala at maniniwala kay Jesus Christ ay masasave. Ngayon, kung hindi ka nagtitiwala at naniniwala kay Jesus Christ, you will never be saved. Nasa Bible yon. Ang babasahin natin Bible. Hindi yung leaflets na gawa ng pastor ninyo o ng leader ninyo o ng kung ano man leaflet ang ginagawa niya. Bible ang babasahin natin dahil ito ay kumpleto.
Lahat ng tanong mo nandito ng sagot sa Bible. Wala tayong iba pang babasahin. Wala ka nang gagastusin pa, bili ka ng bili ng libro. Mali-mali naman yung tinuturo sa'yo. Sayang lang ang pera mo. I-invest natin ang time natin, ang pagmamahal natin kay Almighty Father, kay Jesus. Thank you, and God loves us all so much.